Ang kwentong ito ay parang bombang sumabog sa Bangkok, Thailand. Noong July 15, 2024, ay 6 kataong Vietnamese ang natagpuang patay sa iisang kwarto ng hotel sa Grand Hyatt Hotel sa Bangkok, Thailand. Isang sikat at 5-star na hotel. Ang mga huling sandali ng 6 na Vietnamese at Vietnamese-American na natagpuang patay sa isang silid sa ikalimang palapag sa Grand Hyatt Erawan sa Ratchaprasong neighborhood ng Bangkok ay nakunan ng mga security camera. Noong Miyerkules, inilathala ng Thai media ang security camera footage mula sa entrance ng hotel na nagpapakita ng mga larawan ng 6 na biktima na pumapasok sa room 502 bandang 2 p.m. noong Lunes may dalang maleta. Ayon sa staff ng hotel, may check-out ang grupo na nakaschedule sa parehong araw, kaya nag-empake sila ng kanilang mga bagahe at nagtipon sa room 502 para mag-usap habang naghihintay ng kanilang masasakyan. Mag-alas 2 ng hapon, noong Lunes, pumasok sa kwarto ang isang empleyado ng hotel upang maghatid ng pagkain na in-order ng naka-check-in sa nasabing kwarto. At ito ay umalis din pagkatapos ng 6 na minuto. Ang Vietnamese-American na si Sherina Chong, ang nakatira sa room 502, ang tumanggap ng pagkain at ang tanging taong nakita ng empleyadong ito. Nag-alok ang empleyado na siya na ang gagawa ng tsaa para kay Chong, ngunit tumanggi ito. Ang oras mula 1:57 p.m. hanggang 2:03 p.m. ay pinaniniwalaang ng pakialaman ni Chong ang mga inumin para lagyan ng cyanide. Sinabi ni Lieutenant General Trirong Pufan, hepe, ng Forensic Division ng Thai Police Force, na maaaring may kaugnayan sa utang ang motibo ni Sherina Chong sa pagkalason sa 5 biktima. Noong una ay nagplano siyang makipagkita sa mga nagpautang sa kanya sa Japan, ngunit hindi nakakuha ng visa, kaya binago niya na sa Thailand na lamang. Kaya pumasok siya sa Thailand noong Hulyo 5. Noong hapon ng Martes, matapos mabigong mag-check out ang mga dayuhang bisita, dumating ang isang empleyado ng hotel upang linisin at inspeksyonin ang silid. Nang makitang nakalak ang pinto mula sa loob, kinailangan ng empleyado na pumasok sa back door. Natuklasan ng empleyado ang mga 6 na bangkay at agad itong tumawag ng pulis. Sinabi ng pulisya na ang grupo, na binubuo ng 2 Vietnamese-American at 4 na Vietnamese national, ay nag-check-in sa Grand Hyatt Erawan Hotel sa 2 batch noong Hulyo 13 at 14. Sila ay nag-book ng 5 kwarto kabilang ang isang room 502 sa ika-5 palapag at 4 sa ika-7 palapag. Ayon sa hotel, 7 tao ang nag-book ng mga kwarto, ngunit 6 lamang ang naiwan hanggang sa araw ng dapat ay check-out. 2 sa mga individual na ito ay mag-asawa. Ang ika-7 tao ay kinilala ngayon bilang kapatid ng isa sa mga biktima. Gayunpaman, bumalik siya sa Vietnam noong July 10 at hindi itinuturing na suspek. Natagpuan ng mga awtoridad ng Thai ang 6 na bangkay sa isang silid sa ika-5 palapag ng Grand Hyatt Erawan Hotel noong Martes ng gabi matapos ang isang tawag mula sa staff ng hotel bandang 5:30 p.m. Martes. Kinilala ang mga namatay na American national na sina Sherina Chong, 56, at Dang Hung Van, 55, habang ang mga Vietnamese ay sina Nguyen Thi Puong Lan, 47, Pham Hong Tan, 49, Tran Dinh Phu, 37, at Nguyen Thi Puong, 46, iniulat ng Kaosod English. Sinabi ng Thai Police noong Miyerkules na ang cyanide poisoning ang posibleng dahilan ng pagkamatay ng 6 na biktima, kung saan ang hinihinalang pumatay ay kinilalang si Sherina Chong, 56 years old, nakabilang din sa mga namatay. Natagpuan ang cyanide sa dugo ng lahat ng 6 na biktima na namatay sa hotel suite sa Bangkok, sabi ng mga doktor, matapos suriin ang kanilang mga katawan. Batay sa inisyal na pagsusuri sa postmortem, sinabi nilang walang ibang dahilan na magpapaliwanag sa kanilang pagkamatay maliban sa cyanide.
Ngunit ang mga karagdagang pagsusuri ay isinasagawa upang matukoy ang intensity ng nakamamatay na kemikal at upang maalis ang anumang iba pang mga lason. Nauna nang natagpuan ng mga forensic investigator ang mga bakas ng cyanide sa mga teacup na ginamit ng mga biktima, na lahat ay mula sa mga Vietnamese national, kabilang ang dalawa na may dual US citizenship. Hinala ng pulisya na isa sa mga patay ang nasa likod ng pagkalason at malakas ang haka-hakang nang dahil sa utang, ngunit hindi sinabi kung sino. Ang mga labi at kuko ng mga biktima ay naging dark purple na nagpapahiwatig ng kakulangan ng oxygen, habang ang kanilang mga internal organs ay naging blood red. Na isa pang senyales ng cyanide poisoning, sabi ni Professor Korn Kiat Vongpai Sarnsin ng Department of Forensic Medicine sa Chulalongkorn University. Sinabi ni Dr. Chanchai Sitipont, ang Dean ng Faculty of Medicine, na kailangan pa nilang alamin kung gaano karami ang cyanide sa dugo ng namatay. Ngunit mula sa nakita namin, mula sa obserbasyon, mula sa pagsusuri sa panloob na organ, mula sa paghahanap ng cyanide sa dugo sa panahon ng screening test, walang ibang dahilan na magiging sanhi ng kanilang pagkamatay maliban sa cyanide. Naniniwala ang mga investigador na sila ay patay sa pagitan ng 12 at 24 na oras noon. Ang misteryo sa nakakagulat na pagtuklas ay naging mga internasyonal na laman ng balita. Ang punong ministro ng Thailand na si Sreta Thavisin ay nag-utos ng isang agarang investigasyon sa kaso na idiniin na ang mga pagkamatay ay resulta ng isang pribadong bagay. Sinimulan ng pag-isahin ng mga pulis ang posibleng nangyari. 2 sa 6 na biktima ay nagpautang ng 10 milyong Thai baht sa isa din sa namatay investment para sa isang negosyo, sinabi ng mga autoridad. Ang 10 milyong baht ay nagkakahalaga ng halos 280,000 US dollar. Nakatakda silang mag-check out noong Lunes, ngunit hindi ito nangyari. Ang Departamento ng Estado ng US ay nag-alok ng pakikiramay at sinabing mahigpit na sinusubaybayan ang sitwasyon. Tinutulungan ng US Federal Bureau of Investigation ang mga autoridad ng Thailand sa investigasyon, sabi ni Mr. Sreta. Hindi malinaw ang motibo, ngunit sinabi ng pulisya na 2 sa 6 ang nagpautang ng malaking halaga ng pera sa isa pang tao, sa grupo na hindi nabayaran. Sinabi ng pulisya noong Lunes ng hapon, lahat ng 6 na biktima ay nagtipon sa silid sa ikalimang palapag sa room 502, kung saan naka-check-in si Sherin Chong, isang Vietnamese-American citizen. Siya ay nag-order ng pagkain at tsaa habang hinihintay ang 5 kasamahan na manggagaling sa kanilang mga kwarto. Ang kanyang order ay inihatid sa silid bandang 2:00, lokal na oras, at tinanggap ni Miss Chong na siyang nag-iisang tao sa silid noong panahong iyon. Ayon sa Deputy Police Chief, nag-alok ang isang waiter na siya na ang gagawa ng tsaa para sa mga bisita, ngunit tinanggihan ito ni Miss Chong. Naalala ng waiter na siya ay halos ayaw magsasalita at nakikitang stress na stress ito, sabi ng mga autoridad. Maya-maya pa ay lumabas na ng kwarto ang nasabing waiter. Ang natitirang bahagi ng grupo ay nagsimulang dumating sa kwarto ng room 502, kung saan naghihintay si Sherin Chong sa silid sa pagitan ng 2:00 at 2:20 ng hapon. Walang ibang pinaniniwalaang nakapasok sa silid maliban sa 6 na nasa loob, at sinabi ng pulisya na nakalak ang pinto sa silid mula sa loob. Sinabi ng pulisya na walang mga palatandaan ng kaguluhan, pagnanakaw o sa pilitang pagpasok. Nang maglaon, natagpuan nila ang mga bakas ng cyanide sa lahat ng 6 na tasa ng tsaa. Makikita sa mga larawang inilabas ng pulisya ang mga plato na hindi nagalaw na pagkain na naiwan sa isang mesa sa silid. Ang ilan sa mga ito ay natatakpan pa ng cling wrap.
May ikapitong pangalan sa hotel booking ng grupo na kinilala ng pulisya bilang nakababatang kapatid ng isa sa mga biktima. Umalis siya sa Thailand noong nakaraang linggo patungo sa Vietnamese coastal city ng Da Nang at hindi ito sangkot sa insidente, sabi ng pulisya. Ang mga kamag-anak na kinapanayam ng pulisya ay nagsabi na sina Thi Nguyen Phuong at Hong Pham Tan, isang mag-asawa, ay nagmamay-ari ng isang negosyo na mga road constructions at ang mga ito ay nagbigay ng pera kay Miss Chong upang mamuhunan sa isang proyekto sa pagtatayo ng ospital sa Japan. Hinala ng pulisya na si Mr. Tran, isang makeup artist na nakabase sa Da Nang, ay nalinlang lamang kaya ito ay napasama sa grupo. Sinabi ng ina ni Mr. Tran na si Tui sa BBC Vietnamese na pumunta siya sa Thailand noong Biyernes at tumawag sa bahay noong Linggo upang sabihin na kailangan niyang mag-extend hanggang Lunes. Iyon ang huling narinig ng kanyang pamilya mula sa kanya. Muli niya itong tinawagan noong Lunes, ngunit hindi nito sinasagot ang tawag. Kinuha ni Miss Chong si Mr. Tran bilang kanyang personal makeup artist para sa biyahe, sinabi ng isa sa kanyang mga estudyante sa BBC Vietnamese. Ang ama ni Mr. Tran, si Phu, ay nagsabi sa Vietnamese media na ang kanyang anak ay kinuha noong nakaraang linggo ng isang Vietnamese na babae upang pumunta sa Thailand. Nadiskubre ang 6 na bangkay isang araw matapos palawakin ng Thailand ang visa-free entry scheme nito sa mga turista mula sa 93 bansa at teritoryo para muling buhayin ang industriya ng turismo nito. What is cyanide and how dangerous is it? Cyanide is a rapidly acting, highly toxic chemical that is potentially deadly. Low levels of cyanide occur in nature and in products we eat and use. But in larger doses, it is a notorious poison and has been used as a chemical warfare agent because of its fast-acting and highly lethal properties. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga kwento.